Hey guys, the illegal weapons deal ferry was at 10:30. Grenade! Quick grenade! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. Nang lumitaw ang isang bagong kontrabida na nagkakalat ng kaguluhan sa buong New York City, nagpasya si Spider-Man na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan para pigilan ito. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. At ngayon, pag-uusapan natin ang version 3 nanograms superhero film na tinatawag na Spider-Man, Homecoming. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Maria del Daragose, Justin, Marisa De Gia, Francel Bacatano, Ronan Manigos, Elvira Sua from San Carlos Negros Occidental, Ember Padonio from Victorias City, Francis Viloria from La Union, James the Great from Burauen Leyte, Johare Coseri from Lanao del Norte, Ken Tuyag from Catarman-Liluan Cebu, at Mark Ivan from Leyte. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Matapos ang labanan ng Avengers laban kay Loki at sa kanyang hukbo, inarkila si Adrian Toomes at ang kanyang grupo ng City Hall ng New York upang kolektahin ang lahat ng mga naiwang debris sa lungsod. Ngunit habang nangongolekta sila, dumating ang Damage Control Department at sinabing sila ay ipinadala ng Stark Industries para gawin ang trabahong ito sa pakikipag-partner sa pamahalaang federal. Nakuha ni Tony ang karapatan na mag-imbak ng mga alien at kakaibang materyales sa kanyang mga laboratorio, dahilan para mawalan ng trabaho si Toomes at ang kanyang grupo. Gayunpaman, hindi sila umalis ng walang dala dahil nakapag-ipon na sila ng ilang alien equipment mula sa lugar ng labanan. He's right. I overextended myself. If you have a grievance, you may take it up with my superiors. Who the hell are they? Nang makita ni Toomes ang mga materyales, nakaisip siya ng paraan para kumita ng pera. Sa mga sumunod na taon, ginamit niya ang lahat ng pyesa upang makagawa at magbenta ng mga napakalakas na armas. Isa sa kanyang pinakamalalaking imbensyon ay ang isang advanced na teknolohikal na suit na nagbibigay sa kanya ng lakas na halos katumbas ng isang superhero. Pagkalipas ng ilang taon, matapos ang maikling internship ni Peter Parker kay Tony Stark at ang pakikipaglaban niya kasama ito sa Civil War, bumalik siya sa bahay ng kanyang tiya May at ipinagpatuloy ang kanyang normal na buhay. Hindi nagtagal, bumalik na siya sa dati niyang routine, ngunit sabik na sabik siyang hintayin ang susunod na misyon. 2 buwan na ang lumipas at wala pa rin siyang natatanggap na mensahe mula kay Happy o kay Iron Man, na ngayon ay itinuturing niyang mentor. Araw-araw, pagkatapos ng klase, isinusuot ni Peter ang kanyang costume at lumalabas sa lungsod bilang Spider-Man upang protektahan ang mga mamamayan ng New York. Kahit wala siyang mahuling kriminal na ipapadala sa kulungan, ginagawa pa rin niya ang lahat para makatulong sa komunidad, kaya naging pinakapopular siyang superhero ng lungsod. Hey! Okay, Spider-Man! Not bad! Don't flip! Yeah! Isang gabi, nakita ni Spider-Man ang isang grupo ng mga kriminal na nagtangkang magnakaw ng pera mula sa isang ATM. Hindi siya nagdalawang isip na habulin sila. What's up, guys? Forget your PIN number? What are you guys doing here? Finally meet you guys? Habang sinusubukan silang hulihin, napansin ni Peter na gumagamit sila ng sandatang gawa sa alien technology, kaya nagpasya siyang kunin ito. Sa sandaling iyon, sinubukan siyang pigilan ng isa sa mga kriminal at nagpaputok ng sandata na some iris sa ilang tindahan sa paligid. Nang mapansin ni Peter na nataman ang diner sa kabilang kalye, agad siyang nagmamadaling sumaklolo kay Ginoong Delmar. Sa kasamaang palad, nakatakas ang mga kriminal. Frustrated, umuwi ang binata at pumasok sa kanyang kwarto sa pamamagitan ng bintana para hindi mapansin ni Tia May. Hindi niya inaasahan na naroon si Ned, ang kanyang matalik na kaibigan sa eskwela, na naghihintay sa kanya. Nabigla si Ned nang matuklasan na si Peter ay si Spider-Man. Matapos mangako si Ned na hindi niya ito ipagsasabi, sinabi ni Peter na ipapaliwanag niya ng detalyado ang lahat sa susunod na araw. Kinabukasan, sa oras ng PE class, narinig ni Ned si Liz na nagsasabing may gusto siya kay Spider-Man.
Ibinunyag ni Ned na kilala ni Peter ang superhero. Alam niyang may gusto rin si Peter kay Liz, kaya naisip niyang tulungan silang magkaroon ng pagkakataon. Pero si Flash Thompson ay hindi naniniwala sa kwento, at hinamon si Peter na dalhin si Spider-Man sa party ni Liz sa weekend. Dahil magkaibigan daw sila, wala nang nagawa si Peter kundi tanggapin ang hamon para hindi siya lumabas na sinungaling. Ngunit habang papasok na sana siya sa bahay ng babae nang nakasuot ng kanyang costume, napansin niya ang asul na usok ilang kilometro ang layo at nagpasya siyang imbestigahan ito. Habang papalapit sa lugar ng pagsabog, nadaanan ni Peter ang mga nagbebenta ng alien arms supply na siyang nagbenta ng baril sa mga magnanakaw ng bangko. Did you set us up? Hey, man. Hey, come on, you're gonna shoot somebody shooting me! Ngunit nang madiskubre ang kanyang presensya, inatake siya ng mga kriminal na agad tumakas matapos barilin si Spider-Man. Sa kanilang pagtakas, tinawagan ni Shocker ang kanyang boss at iniulat na hinahabol siya ng superhero. Sa puntong ito, nakatakas ang dalawa at nagpasya si Peter na dumaan sa shortcut para makahabol. Ngunit bago pa man siya makasampa sa van, nahuli siya ni Toomes na ginamit ang kanyang makabagong suit para isama si Spider-Man sa paglipad sa kalangitan. Nang tuluyan siyang makawala, nahulog si Peter sa lawa at muntik ng malunod, pero dumating si Iron Man at nailigtas siya. Oh, hey. Noon pala, nilagyan ni Stark ng tracker ang kanyang suit. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Peter na wala pala si Stark sa loob ng armor at nasa ibang bansa ito, remote lang niyang minamaneho ang suit. Inutusan siya ng bilyonaryo na lumayo sa mga kriminal dahil may espesyal na team na para dito. Pagkaalis ni Iron Man, nakakita si Peter ng piraso ng baril sa lupa at nadiskubreng may extraterrestrial energy source sa loob. Dinala niya ito pauwi. Samantala, galit na pinagalitan ni Toomes ang kanyang mga tauhan dahil hindi dapat sila nagpaputok sa pampublikong lugar na makaka-attract ng atensyon. Isa sa mga lalaki ang nang-asar pabalik at pinalayas siya mula sa grupo. Bago umalis, nagbanta itong isusumbong sila sa pulis. Upang masiguro na hindi masisira ang kanyang ilegal na imperyo ng armas, nagpasya si Toomes na patayin ito. You're right. I can't afford that. Kinabukasan, nakita ni Peter si Shocker sa kanilang paaralan at inutusan si Ned na magtago habang siya'y mag-iimbestiga. Ang totoo, gumagamit ang mga ito ng device para mahanap ang electromagnetic pulse mula sa energy source na nakuha ni Spider-Man. Nang hindi nila ito makita, umalis ang mga kriminal. Sinundan sila ni Peter gamit ang tracking device para matukoy ang kanilang hideout. Matapos ang mahabang biyahe, huminto sina Shocker at ang kasama niya sa Maryland. Nagpasya si Peter na pumunta roon para imbestigahan. Dahil malapit lang ito sa Washington, sinamantala niya ang pagkakataong sumabay sa biyahe ng debate group ng kanilang paaralan. Kasama sa grupo sina Ned, Flash, Liz, at si MJ, isang misteryosong dalaga na ayaw makipagkaibigan sa iba ngunit tila may kakaibang interes kay Peter. Habang nasa biyahe, nakatanggap ng tawag si Peter mula kay Happy na gustong malaman kung bakit umalis si Spider-Man sa New York. Sa halip na magsabi ng totoo, sinabi ni Peter na kasama siya sa school's debate team para sa kompetisyon. Kahit malaki ang respeto at paghanga niya kay Tony Stark, na siya ring nag-utos kay Happy na bantayan siya, ayaw niyang pigilan siya sa misyon na ito, dahil naniniwala siyang ito na ang tamang pagkakataon para patunayan sa kanyang mentor na kaya niyang maging tunay na superhero. Kaya tinanggal niya ang tracker mula sa kanyang suit at humingi ng tulong kay Ned para i-hack ito at i-unlock lahat ng nakatagong features na dati ay nakablock. Pagkatapos isuot ang kanyang suit, nagtungo si Spider-Man para harapin si Shocker at gumamit ng virtual assistant para matunten ang mga kalaban. Nang matagpuan niya ang mga ito sa isang abandonadong gasolinahan, sinubukan niyang magtago sa sasakyan para masundan sila, ngunit nadiskubreng iba na ang kanyang mga web. Did you hear that? Shoot, lady, what's wrong with my web shooters? Would you like to see more options? May napakaraming kombinasyon na maaari niyang subukan, kaya medyo nabungaran siya at nalito dahil hindi pa siya pamilyar sa mga bagong configuration ng kanyang web slinger habang nagkukubli sa bubong. Nakikita ni Peter si Toomes na papalapit sa convoy na patungo sa Damage Control Department. Gumamit ito ng isang device para buksan ang isa sa mga truck at nakawin ang alien technology na sakay nito. Sa sandaling iyon, dumating si Peter at nabawi ang mga nakaw na gamit. Want me to choose? What? No, just... Activating all systems.
Nagsimula silang maglaban hanggang sa mahulog si Spider-Man sa likod ng truck. Nang makita ni Toomes na nasa loob siya, tinanggal nito ang device na ginamit para makapasok sa sasakyan, kaya na-trap si Spider-Man. Dahil sa tinamong tama sa ulo, nawalan siya ng malay. Pagka-recover niya, natuklasan niyang nasa loob siya ng isa sa pinaka-secure na gusali sa buong mundo, ang storage vault ng Damage Control Department. Habang naghihintay ng bukang liwayway, kung kailan muling bubuksan ang vault, naghanap si Spider-Man ng magagawa at nakipag-usap sa kanyang bagong virtual assistant. Sa kalagitnaan ng usapan, naisipan niyang pangalanan ito at tinawag itong Karen. Sinamantala niya ang oras para magsanay sa mga bagong kakayahan ng kanyang suit para hindi ito masira kapag muli siyang nakipaglaban. Pagkalipas ng ilang oras na pagkakulong, nagsimulang maburyong si Peter at gumamit ng diskarte para matukoy ang tamang kombinasyon ng numero upang mabuksan ang pinto. Pagkalabas niya, sumabay siya sa isang truck pauwing Washington para maabyutin ang kanyang mga kaklase bago magsimula ang debate. Hindi siya nakarating sa oras, ngunit salamat kay MJ, nanalo pa rin ang kanilang koponan sa Student Championship. Sunod niyang misyon ay babalaan si Ned na may dalang bomba sa kanyang bag. Habang nakakulong sa vault, nadiskubre ni Spider-Man na ang lilac stone na ibinigay niya kay Ned ay nagiging bomba kapag nalantad sa radiation. Habang umaakyat sina Ned at ang mga kaklase nila sa Washington Monument, sumabog ang Chitauri Core at nagdulot ng matinding pinsala sa elevator. Para mailigtas ang kanyang mga kaibigan mula sa tiyak na kamatayan, kinailangang akyatin ni Spider-Man ang monumento at basagin ang isa sa mga bintana para makapasok. Estimating 10 minutes before catastrophic failure. The occupants are in imminent mortal danger. I'm going as fast as I can! Unexpected motion has caused the deterioration to escalate. How do I get in there? Activating reconnaissance drone. Proceed to southwest window. Karen, I'm on my way! Habang sinusubukan niyang sirain ang salamin, dumating ang isang police helicopter at inutusan siyang bumaba. Sa halip, naisip ni Peter na gamitin ito para magkaroon ng sapat na puwersa upang mabasag ang bintana, kaya ikinabot niya ang kanyang web sa helicopter. Sa oras na iyon, naputol ang mga cable ng elevator at ginamit ni Spider-Man ang kanyang web para hawakan ito. Ngunit sa bigat ng elevator, nadala siya pababa at kinailangan niyang ikabit ang web sa kisame para hindi ito bumagsak. Matapos mailigtas ang lahat ng estudyante, nawala si Spider-Man sa lugar. Kinagabihan, umuwi siya kasama ang kanyang mga kaklase. Kinabukasan sa paaralan, pinatawag siya sa opisina ng principal at binigyan ng detention bilang parusa sa hindi pagsipot sa debate. Kahit hindi siya grounded, pinili pa rin ni MJ na magstay sa detention para lang mapalapit kay Peter. Ilang minuto lang ang lumipas at naina si Peter, kaya umalis siya para hanapin ang mga nagbebenta ng ilegal na alien weapons. Sa tulong ni Karen, natunton niya ang pagkakakilanlan ni Aaron Davis, ang lalaking nakipagtransaksyon kay Shocker. Pinuntahan niya ito para tanungin. Kahit hindi niya masyadong na-intimidate si Aaron, nakuha pa rin ni Peter ang impormasyon tungkol sa susunod na lokasyon kung saan magbebenta si Shocker ng armas. Mangyayari ang transaksyon sa loob ng isang barko, kaya kinailangang manatili si Spider-Man sa labas ng vessel para hindi siya mapansin. Habang nagmamanman, napansin niya si Mac Gargan, isang kriminal na may mahabang record, at nagpasya siyang kumilos bago pa makuha ng kriminal ang mga armas. Habang sinusubukang arestuhin ng batang superhero ang mga bumibili ng armas, binalaan ni Shocker ang kanyang boss tungkol sa pag-atake. Hindi na nagdalawang isip si Toomes at agad na kumilos, tumayo at naglakad papunta kay Peter. Biglang dumating ang FBI at nabigla si Peter na walang kaalam-alam na naka-infiltrate na pala sila sa barko. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Toomes na nakasuot ng kanyang lumilipad na suit. Kinailangang ilayo ni Spider-Man ang mga ahente ng FBI mula sa daraanan ng kontrabida upang hindi sila mapatay. Sa gitna ng kanilang harapang laban, nagawa ni Peter na mapunit ang isang bahagi ng suit ni Toomes, na agad namang nagbuga ng putok sa lahat ng direksyon. Upang pigilan ang armas, tinakpan nito ni Spider-Man ang kanyang web, ngunit lalo lamang itong nagdulot ng pinsala ng kumalat ang mga sinag at tumama sa buong estruktura ng barko, dahilan para mabiyak ito sa gitna. Agad na ginamit ni Peter ang kanyang web upang pagdugtungin ang dalawang bahagi at pigilan na tuluyang maghiwalay, ngunit hindi ito nagtagal at nagsimulang mapunit ang mga web. Nang halos wala na siyang maisip na paraan para mailigtas ang mga tao,
dumating si Iron Man at ginamit ang mga jet-powered devices nito para muling pagdugtungin ang dalawang hati ng barko. Pagkatapos ng rescue mission, kinausap ni Stark si Peter at pinagalitan siya dahil sa pag-aksyon ng walang palm. Ang totoo, si Iron Man mismo ang nagpadala sa FBI para bantayan si Toomes, at sinisi si Spider-Man dahil inilagay niya sa panganib ang buhay ng mga tao. Dahil sa gulong nangyari, inutusan ni Stark na isauli ni Peter ang kanyang suit. Umuwi siyang frustrado dahil isa na naman siyang ordinaryong high school student. Pagdating niya sa apartment, nalaman niyang buong araw nang nag-aalala si Aunt May at tinangka siyang tawagan. Sinubukan niyang pakalmayan ito. Nang malaman ng tiyahin na nawalan siya ng internship sa Stark Industries, naantig ito at hindi na siya pinagalitan. Hindi pa alam ni May na si Peter ay si Spider-Man, pero ramdam na niya na may kakaiba sa kanyang pamangkin. Sa mga sumunod na linggo, bumalik si Peter sa pagiging masipag na estudyante matapos ang mga buwan ng pagpapabiye sa kanyang pag-aaral. Naging malinaw sa kanya na ang pinakamahalaga ngayon ay ang maganda ang kanyang mga grado. Isang araw, habang naglalakad sa pasilyo, nakita niya si Liz at nag-ipon siya ng lakas ng loob para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Inimbitahan niya ito sa school party sa darating na weekend. Pumayag si Liz, kaya tuwang-tuwa si Peter at humingi ng tulong kay Aunt May para pumili ng isusuot. Sa tulong ni May, nakahanap siya ng perpektong kasuotan para sa okasyon. Nang dumating siya sa bahay ni Liz at pinindot ang doorbell, si Toomes ang sumagot at doon niya nadiskubreng ama pala ito ng dalaga. Mula sa sandaling iyon, hindi alam ni Peter kung paano kikilos ngunit pinilit niyang magpakatino para hindi mahalata. Sa biyahe papunta sa party, ginamit ni Toomes ang pagkakataon para tanungin ang posibleng nobyo ng kanyang anak. Habang tumatagal ang usapan, nagsimula itong magduda na si Peter ay si Spider-Man. Pagdating sa paaralan, inutusan ni Toomes ang anak na mauna na sa loob habang kinausap niya si Peter. Dahil hiniligtas ni Spider-Man si Liz mula sa elevator, sinabi ni Toomes na bibigyan niya ito ng pagkakataon, ngunit mahigpit na iniutos na huwag makikialam si Peter sa kanyang mga gawain. Kapag sinuwi niya ito, papatayin daw niya si Peter pati ang buong pamilya nito. Hindi makapagsalita si Peter at basta na lang bumaba ng sasakyan, naglakad papasok sa party, at litong-lito pa rin sa nangyari. Nang makita niya si Liz, sinabi niyang kailangan na niyang umalis. Isinuot niya ang sariling tahi niyang suit at sinimulang habulin si Toomes. Pero habang palabas na si Peter sa pinto, inatake siya ni Shocker na naiwan doon bilang gwardya para pigilan siyang habulin ang kanyang boss. Matapos makatanggap ng sunod-sunod na malalakas na tama, nahulog ang web launcher ni Peter at hindi na siya makalaban. Muntik na siyang tuluyang patumbahin ng kalaban nang biglang dumating si Ned at ginamit ang web launching device para pigilan ang armas ni Shocker. Sinamantala ni Spider-Man ang pagkakataon para desarmahan si Shocker at itali ito sa gilid ng school bus gamit ang kanyang web. Sinabi niya kay Ned na si Toomes ay ama ni Liz, at inutusan ang kaibigan na kontaken si Happy para ipaalam sa kanya bago siya magtungo upang habulin ang lalaki. Flash, I need your car on your phone. Sir, Papunta sa airport, ipinag-utos din niya kay Ned na i-track ang kanyang cellphone na sinadya niyang iwan sa sasakyan ni Toomes para matunten ito. Wala nang ibang paraan, kaya napilitan si Peter na magnakaw ng sasakyan at hiniram ang convertible ni Flash para magamit sa misyon. Kahit hindi sanay magmaneho, nakarating pa rin siya sa destinasyon, pero nauwi sa isang aksidente. Mabuti na lang at walang nasaktan at ligtas pa rin siya. Pagpasok niya sa isang lumang bodega, nadatnan niya si Toomes at nadiskubring inilipat na nito ang kanyang operasyon sa ibang lungsod. Biglang pinaandar ng kontrabida ang mga pakpak ng kanyang suit at ginamit ito para sirain ang mga halijing sumusuporta sa lugar. Ilang segundo lang, bumagsak ang bubong at natabunan si Peter sa ilalim ng mga konkretong biga. Matapos alisin sa eksena ang kanyang kalaban, tumakas si Toomes nang hindi alam na nakaligtas si Spider-Man. Natrap si Peter sa ilalim ng mga guho at kinailangan niyang tipunin ang lahat ng lakas para makaalis. Kahit sugatan, hindi siya sumuko sa misyon. Ginamit niya ang kanyang web para kumapit sa suit ni Toomes. Plano ng kontrabida na lusubin ang isang eroplano para nakawin ang kargamento nito at binago ang coordinates para dalhin ang mga armas sa bago nilang hideout. Oh my god! Oh my god! 30 seconds to get to the cockpit and override their security.
Samantala, patuloy na sinusubukan ni Spider-Man na pasukin ang eroplano. Naalarma ang security system at agad nitong ipinaalam kay Toomes ang kanyang presensya. Galit na galit, umatake si Toomes at sinubukang patalsikan si Spider-Man. Sa gitna ng labanan, nasira ang ilan sa mga turbines ng eroplano at nagsimulang bumaba ang altitude nito. Tumanggap ng babala si Toomes mula sa kanyang mga tauhan na dapat na siyang umalis dahil babagsak na ang eroplano, pero tumanggi siyang iwan ang mga armas at tinangkang pigilan ang pagbagsak. Nang bumaba na ang eroplano sa ulap, napagtanto ni Peter na malapit na itong bumagsak sa mga gusali sa lungsod at libu-libong tao ang maaaring mamatay. Para maiwasan ito, ginamit niya ang kanyang web para hilahin ang isa sa mga pakpak at ilihis ang direksyon ng eroplano. Hindi man ito napigilan ang banggaan, nabawasan naman ang pinsala at wala ring nadamay na tao. Kahit sugatan at hilo, nakaligtas si Peter. Pero sa kanyang pagtayo, muling inatake ni Toomes. Hey, Pedro. Dahil sa pagod at pinsala, hindi na siya nakalaban at nawalan ng malay matapos paulit-ulit na tamaan. Nang makita ni Toomes na buo pa ang cargo compartment, binitiwan niya si Peter at tinangkang kunin ang kahon. Nagising si Peter at napansin ang problema sa mekanikal na pakpak ng kontrabida. Sa tangka niyang iligtas ito, hinailan niya si Toomes pababa, pero nagpumilit pa rin itong tumakas. Nang tuluyan nitong alisin ang suit, sumabog ito. Agad tumakbo si Peter sa gitna ng apoy para iligtas siya at nahila ang katawan ni Toomes mula sa mga guho. Iniligtas ang kanyang buhay. Ilang minuto lang, dumating si Happy at ang kanyang team at nadatnan ang kriminal na nakatali sa mga web. Kinagabihan, tuluyan nang naaresto ang lalaking matagal nang pinaghahanap. Pagsapit ng Lunes, bumalik si Peter sa paaralan at nakita si Liz na palabas. Dumating siya roon para magpaalam at kunin ang kanyang mga gamit dahil lilipat na sila ng kanyang ina sa ibang lungsod. Bago umalis, humingi ng paumanhin si Peter sa nangyari sa party at nagawa nilang magkaayos. Ngayong wala na si Liz sa paaralan, pumili si Professor Harrington ng bagong leader para sa debate team, at si MJ ang napili. Habang nasa meeting ang grupo, nakatanggap ng mensahe si Peter mula kay Happy at pumunta sa banyo para makipagkita dito. Ibinunyag ni Happy na inutusan siya ni Stark na dalhin si Peter sa bagong Avengers headquarters. Namangha si Peter sa ganda ng lugar, at ilang minuto lang, dumating si Stark para batiin siya sa pagwawasto ng kanyang mga pagkakamali. Inamin ng bilyonaryo na nagkamali siya kay Peter at nagpasya itong ibalik siya bilang apprentice. Ibinigay muli sa kanya ang kanyang suit, na mas advanced na ngayon, at pinayuhan siyang magbihis dahil naghanda na si Stark ng press conference para ipakilala siya sa buong mundo bilang bagong miyembro ng Avengers. Simula ngayon, maninirahan na si Peter sa tore na iyon. Nang marinig ito, nagpasalamat ang binata sa kanyang mentor sa ibinigay na pagkakataon, ngunit sinabi niyang mas gusto pa rin niyang manatili muna sa New York kasama ang kanyang tiyahin dahil kailangan pa rin ng lungsod ang isang superhero. Habang naghihintay si Peter sa kotse, dumating si Pepper at ipinaalam sa kanya na hindi na mapakali ang mga reporter sa paghihintay para sa malaking anunsyo. Sa sandaling iyon, kinuha ni Stark ang isang singsing pangkasal at sinamantala ang pagkakataon para mag-propose sa kanyang kasintahan. Pag-uwi ni Peter, may nakita siyang regalo sa kanyang kama at nalaman niyang ibinalik na ni Stark sa kanya ang dati niyang uniforme. Agad niyang sinuot ang kasuotan, ngunit nahuli siya ni May, at sa pagkakataong iyon, nalaman niya mismo na ang kanyang pamangkin ay si Spider-Man. Ano sa tingin mo ang masasabi mo sa pelikulang to? Ay comment mo lang sa baba. At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.